Ang pagmamahal sa sarili o self-love ay isa sa pinakamahalagang pundasyon ng personal development. Ito ang pagtrato mo sa sarili mo ng may paggalang, pag-unawa at pag-aalaga, parang kung paano mo alagaan ang mahal mo sa buhay. Narito ang 8 praktikal na paraan para mahalin ang sarili. 1. Kilalanin ang iyong sarili. Ito ay tinatawag na self-awareness. Sino ka ba talaga? Ano ang gusto mo? Ano ang mga values mo? Ano ang lakas at kahinaan mo? Paano ka mag-handle ng stress? Kilalanin ang iyong nararamdaman at obserbaran ang iyong reaksyon sa iba't ibang sitwasyon. Ipagpatuloy ang iyong magandang katangian at tanggapin naman at dahang-dahang ayusin ang iyong mga kahinaan. Ang self-awareness ay hindi masama, basta wag lang pasobrahan. 2. Pagkatapos ng self-awareness, kailangang may alignment. Ano nga ba ang alignment? Ang alignment, ito ang pagtutugma ng iyong mga ginagawa at kilos sa kung sino ka talaga o tinatawag itong identity mo at sa mga values at tunay na layunin. Kasi kapag hindi magkatugma ang mga ginagawa mo sa kung sino ka, maaring makaranas ka ng kalituhan o stress, magsisisi, mawala ng motibasyon at hindi maging fulfilled. Halimbawa, gusto mo maging guro dahil mahal mo ang pagtuturo, pero pinili mo ang pagiging negosyante dahil sa pressure ng pamilya. Ang mangyayari ay mawawalan ka ng motibasyon o mararamdaman mo ang tinatawag na emptiness. Kaya gaya ng sinabi ko noon, maging best version ng sarili mo, pero wag mong kalimutan kung sino ka talaga, okay? 3. Patawarin ang sarili. Walang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Basta ang mahalaga ay matuto sa ating mga kamalian. Kaya hindi mo kailangang dalhin ang pagkakamali mo habang buhay. So accept it, forgive yourself, learn, then move forward. 4. Gawin ang self-affirmation. Ano ba ang self-affirmation? Ito ang positibong pahayag sa sarili para palakasin ang loob mo, parang self-talk. Paano ba gawin ito? Kapag humarap ka sa salamin, banggitin mo ang mga bagay na ito. Okay? Gawin natin in English para mas padali. I am beautiful. I am kind. I am grateful. I deserve love and happiness. I am enough. I am growing. Repeat. I am beautiful. I am kind. I am grateful. I deserve love and happiness. I am enough. And I am growing. I-try mo yan gawin everyday, okay? 5. Alagaan ang katawan. Tamang tulog, pagkain, pahinga, pag-ehersisyo at kalinisan, basic pero madalas napapabayaan kaya huwag kalimutan, okay? Mahalaga din ang pag-iwas sa bisyo gaya ng paninigarilyo at pag-iinom. Kasama din dito ang pagtanggap ng mga imperfections sa katawan mo. Ang pag-aalaga sa katawan ay bahagi rin ng pagmamahal at respeto sa sarili. 6. Pagbibigay ng quality time sa sarili na mag-isa. Huwag laging productive. Kailangan mo ring magpahinga o mag-enjoy. Lumabas ka, pumunta ka sa cafe o restaurant, sa hair salon, sa spa, sa museum, o kaya magbasa ka ng aklat sa ilalim ng puno, maglakad sa park, magsulat, makinig ng music, mag-shopping, o kaya magpahinga lang sa loob ng bahay. Enjoy your own company. 7. Ang pagkaroon ng self-respect and boundaries. Ang self-respect ay alam mo ang halaga mo at hindi mo hinahayaan na tratuhin ka ng mali ng ibang tao. Boundaries. Ito ang mga limit mo na itinatalaga mo sa ibang tao kung paano kanila dapat tratuhin. Parang linya na hanggang dito lang, hindi ka pwedeng lumagpas. Halimbawa ng self-respect at pag-set ng healthy boundaries. Self-respect. Tao ka din, napapagod, at kailangan mo rin ng kapayapaan. Boundaries naman ay, kapag hindi mo kaya, hindi ka obligado magpasa ng problema ng lahat. Kaya ang sasabihin mo ay, ito lang ang kayang ibigay ko sa iyo, okay? Matutong magsabi ng hindi, huwag laging oo ng oo, at piliin mo ang mga taong may respeto at pagpapahalaga sa iyo. At ganun ka din sa iba, respetuhin mo din sila at respetuhin mo ang mga boundaries nila.
Next time, magbibigay pa ako ng mga halimbawa kung paano mag-set ng healthy boundaries, kaya tutok lang. Number 8. The last but not the least ay ang pag-invest sa iyong sarili. Ito ay ang paglaan ng oras at resources para sa pag-unlad sa iyong sarili. Invest in yourself. Imbis na bibili ka ng mga mamahaling branded bags, pwede mo itong i-invest sa edukasyon, pagkuha ng online courses, training, pagbili ng mga aklat, panunood ng mga self-growth videos gaya nito, pakikinig sa podcast, o kaya pagkaroon ng aktibidad na nagpapasaya sa iyo o nagpapaunlad sa mga kakayahan mo. Patuloy na mamuhunan sa sarili dahil ang bawat effort mo ngayon ay maging bunga ng tagumpay mo bukas. So yan ang paraan ng pagmamahal sa sarili. Tandaan, hindi ito minamadali kaya dahan-dahan lang at unahin ang pinakamadali para sa iyo. So start with awareness, stay with love, then grow. Subscribe na sa channel ko. Thank you!